we have good news. Kirito ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we meet last week, no, sa Misibis. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th, on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care of instruction by our speaker, instruction by the president. Maganda yan na malaman ikaw sa Solcom. You have to malaman ng mga troops natin. Actually, we'll see you on Friday. Are you coming sa Darating ka ba sa Friday? December 13. Mundo ng formal natin. Sa evening na siguro. Evening. Kung dadating si speaker. Si speaker kami ulit na dalawa. So, we'll inform you on that. So, hopefully, ma-approve na yun sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAPCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. So, please, okay, na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap ng sa Misibis and we announce it that we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM will thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So please inform our soldiers na natuloy and then the President will approve the budget more or less December 20. So once approved yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Solcom, sir. Ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos